Magandang hapon po at tanghali sa inyong lahat. At syempre Thursday po ngayon, kasama ko po ang BIR at syempre ang CDC. Good afternoon, Commissioner June and Director Nicolette. Good afternoon. Okay, hingi po kami ng mga balita tungkol sa inyong mga ahensya. Unahin po natin itong BIR, Commissioner June. May ni-raid na 4 na malalaking manufacturer ng illegal na mga sigarilyo kamakailan. Ano po ang detalye nito, Commissioner? At nasa magkano ang tax liability ng mga ito? So nagsagawa tayo ng raid dito sa 4 na manufacturer at ang location nito ay sa gitnang Luzon. Ang pinapalabas kasi nito ay nag-export sila, nagmamanufacture sila ng sigarilyo. At dito sa napasok natin ay mahigit 60 million yung nakita natin ng mga sigarilyo. At yung mga makina rin na nakita natin na illegal at hindi rehistrado ay around 65 na mga makina na ginagamit pang manufacture ng sigarilyo. At ang kabuuang liability na na-assess natin dito ay mahigit 8 billion pesos. Isa ito sa malalaking nahuli natin sa recent raids na ginagawa natin. Commissioner, ano ang mga violation po ng mga manufacturer na sangkot dito at ano ang susunod na hakbang naman ng BIR laban sa kanila? Maraming naging violation dito, no? Kasi kung ma-manufacture ng sigarilyo, una-una dyan kinakailangan irehistro ng kumpanya ang mga makina nila at ang mga brands na ipoproduce at kailangan meron tayong visibility sa mga yan. At kung ibebenta yan locally, kinakailangan magbayad ng excise tax. Ngayon, dito sa nakita natin ay yung mga makinang ginagamit para mag-manufacture ng sigarilyo ay hindi rehistrado. So isang violation po yan. At violation din ang hindi pagrehistro ng mga brands ng mga sigarilyo. At dahil nakita nga natin na ibinebenta ito sa dito sa ating bansa, ay that's another violation. Ano? So ang mga parusa dito ay iba-iba. May parusang yung mga penalties na aabot minsan hanggang 50 milyong piso at may pagkakakulong na mahigit 20 years or aabot sa 20 years ang isang offense pa lang. So marami silang kaharapin bukod dun sa kailangan nilang bayaran ng mahigit 8 billion pesos. Mukhang sunod-sunod po ang inyong pagre-raid sa mga paggawaan ng mga illegal na paggawa ng mga sigarilyo at mga ganito po. Ito po ba ay inyo talagang tinututukan sa ngayon at bakit? Nakatutok tayo dyan dahil isa nga dyan sa naging usapan din natin na doon sa mga sigarilyo na agricultural smuggling dahil kasama po ang tobacco industry po dyan. Gusto natin proteksyonan ang mga magsasaka natin na involved dito sa tobacco industry. At malaki-laki rin kasi ang nawawala na buwis at revenues na supposedly dapat nakakatulong sa ating mga kababayan, especially dito sa healthcare services natin. Dahil parte na nakokolektang excise tax dito sa mga sigarilyo at sa mga vape products na to, sa mga sin taxes, ay napupunta sa healthcare services. So bukod sa na makakakolektan tayo, malaking bagay ito para sa ating mga kababayan. Kaya tinututukan natin ang pagre-raid para masigurado natin na protektado yung mga lehitimong mga negosyante at nagbabayad ng tamang buwis yung mga lahat ng mga involved dito. So I guess this is a warning, Commissioner, no? Baka may mga nanonood ngayon, may gusto kayong sabihin sa mga iba pang katulad nito. Tama yan. Panawagan natin na hindi titigilan ng BIR ang pagre-raid at paghahanap ng mga manufacturers, ang mga bodega at mga nagtitinda ng mga illicit trades, illicit vape at saka mga sigarilyo. Patuloy namin gagawin yan, kaya ang pakiusap namin ay sana magrehistro kayo at magbayad ng tamang buwis para mas payapa ang pagnenegosyo ninyo ng mga sigarilyo at ng mga vape products. Sa ibang usapin naman, Commissioner June, inatasan ninyo ang lahat ng Revenue District Offices ng BIR na i-upgrade ang mga e-lounge. Ano po ba itong e-lounge at ano ang maitutulong nito sa ating mga taxpayers? Ang e-lounge natin, nagtayo tayo ng e-lounge sa bawat district offices. Ang e-lounge ay isang area yan sa district office na merong mga computers at merong internet access. Dito pwedeng gamitin ang mga e-services ng BIR. Meron na po tayo niyan, kaya lang walang masyadong gumagamit at yung iba masikip, maliit, kaya gusto natin na pagandahin pa ito at malaman ng ating mga taxpayers na meron mga e-lounges. Kaya naglagay po tayo ng mga
examiners po dyan ng mga empleyado na nakatutok dito sa e-lounge para gabayan ang mga taxpayers na pumupunta sa aming opisina na pwede nilang magamit at turuan sila tungkol dito sa e-services na to para sa susunod marunong na silang gumamit dyan at ang layunin yan ay hindi na nila kinakailangan pang pumunta sa aming mga opisina para lang mag-avail ng services sa BIR. Ang layunin yan, of course, ay padaliin ang pagtatransact dito sa BIR. Dahil nandyan na po yan, marami na po tayong mga e-services na available at ito po ay makakatulong again sa pagpapadali ng transaction at pag-voluntary compliance ng mga taxpayers. So the next time we go, meron na pong, kumbaga, mag-aakay sa iyo, kung hindi mo alam, lalo ng mga senior citizens, Yes. kung saan nila pwedeng gamitin yung e-lounge. Tama po yan, merong mga ganyan na serbisyo na at pinaigting po natin yan para naman maturuan. Kasi yung problema ng iba, kahit alam naman nila na may e-services, ay hindi naman nila alam kung paano gamitin. Kaya meron tayong nilagay po dyan na nakatutok para gabayan ang mga taxpayers na gagamit ng mga e-services. Okay. So ano pa po ang iba pang pagsisikap ng BIR para mapadali ang pagbabayad ng tax ng ating mga kababayan at mapabuti pa po ang serbisyo ng BIR? Bukod dyan sa e-lounge, pinagpapatuloy namin ang digital transformation pa ng BIR para mas masigurado na mas marami pang e-services at saka yung pinapalawig natin na mga e-payment channels para lahat ay mapunta dito sa pagtawag at yung mga online transactions. At ginagawa rin po natin dito sa BIR na pinapaigsi pa natin ang mga requirements, pinabawasan natin at sinistreamline natin ang mga procedure at processes sa aming ahensya at patuloy ang ISO certification ng iba't ibang serbisyo ng BIR para mas madali, mas transparent, mas magaan ang pagtatransact sa aming ahensya. Commissioner, tinanggap din ng BIR Cybersecurity Vanguard mula sa USAID. Ano ang award na ito at ano ang masasabi ng inyong kagawaran sa paggawad na ito? Malaking karangalan po ito, no? At ito po ay nagpapakita na ang BIR ay tapat sa tungkulin na protektahan ang mga impormasyon ng binibigay ng mga taxpayers sa aming ahensya. Ang award na ito ay ibinigay sa BIR dahil lagi po tayong nagpa-participate dito sa USAID na program nila na yung tungkol sa cybersecurity at maturuan ang aming ahensya na masigurado na secure ang aming mga systems at lahat ng mga empleyado namin ay alam ang bawat tungkulin nila at dapat gawin tungkol sa cybersecurity. So makakaasa kayo at na ang information ninyo sa BIR ay protektado. Okay, maraming salamat Commissioner June sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula sa inyo dyan sa BIR. Puntahan ko naman si Director Nicolette. May good news ka mula sa Clark Development Corporation. Yes, no, si Attorney Agnes VST de Venaderang, ang CDC President and CEO, kasama siya sa top 15 sa Asia CEO Awards 2024 kung saan ang category ay ang Woman Leader of the Year at ang CDC naman ay kasama sa Circle of Excellence na sa category na Company of the Year. So congratulations po to President Agnes at sa lahat po ng bumubuo ng Clark Development Corporation. Congratulations. Thank you.